Makikita namin yung pasunod-sunod na ginagawa nila. Like yung hindi, parang hindi basta-basta lang yung pagkagawa nila. Talagang on process, step by step, and step by step talagang inaano nila yung proper na way sa paggawa. Kaya sa mga nag-aabang, sa mga viewers ni Gwen ay ayan, siguro baka ma-imagine na nila kung ano talaga itong itinatayong to sa harap ng bahay ni Gwen. Siyam na araw na patrabaho dito sa ginagawang project sa bahay sa harap ng bahay ni Gwen. Am I really that much to handle? Breaking these figures down like a camera. You don't really know you. Magandang araw mga Gwen at ito na po yung siyam na araw na magtatrabaho sila Koy Carpenter at yung team niya. Kanina ay umuulan pa rin simula kagabi at ngayon medyo humina na yung ulan at sumikat na yung araw. Yan. Akala ko hindi natitigil yung ulan ako mapipinding na naman yung trabaho kapag ganito. Buti naman at tumila na. Sana ay magtuloy-tuloy na to para makapag ano na sila, kapagbuhos dito sa tie beam na naka-ready na. Naka-ready na siya para buhusan. Meron ng forma dun sa unahan. Tapos dito sa gilid at sa gitna. Dito na lang sa harap ng bahay ni Gwen. Pupormahan. Tapos yung dun sa parting gate ay may bakal na rin, kaya lang hindi pa naka-anilyo, hindi pa naka-lock. Hindi yung tatapusin nila mamaya pagdating nila. Tabang yung iba siguro ay maghahalo na at yun, bubuhusan na yung forma sa tie beam. Medyo nagkakamukha na yung project na ginagawa dito sa bahay ni Gwen, kaya sa mga nag-aabang, sa mga viewers ni Gwen ay ayan, siguro baka ma-imagine na nila kung ano talaga itong itinatayong to sa harap ng bahay ni Gwen. Ano ba talaga itong bagong project na to at saan ba to gagamitin at para sa ano? Bakit may tinatayong ganitong project sa bahay ni Gwen? Ayan po, abang-abang na lang po mga ka-Gwenny at masasagot po yan kapag natapos na to itong project na ginagawa sa harap ng bahay ni Gwen. Ayan po, hintayin na lang po tayo dun sa mga tatrabaho ngayon, pang siyam na araw at bahala na sila dyan. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana ay tuluyan ng bumuti ang panahon kasi may sama ng panahon ngayon dun sa parting taas sa gitnang Luzon. Kaya ganito yung nangyayari. Kapag hapon na hanggang gabi ay umuulan na at kanina hanggang magdamag, pero hindi naman masyadong malakas. Yung katamtaman lang yung ulan kasi siyempre sa lawak ba naman nung bagyo, nung rain band ng bagyo, siyempre abutin lahat, pati nga sa Visayas abot, pero nasa gitlang Luzon yun kaya napakalaki nung inaabot nung yung circumference ng isang bagyo. Kaya kahit hindi ka naman direktang tatamaan ay maapektuhan ka pa rin yung lugar ninyo kasi sa lawak ng nasasakupan ng
bagyo. Ayan po, at sana po tuluyan ng bumuti yung panahon, gumanda yung panahon para naman tuloy-tuloy na kung ano mo yung mga gagawin. Kagabi nga ano lang, konti lang yung customer kasi umulan na naman eh. Hanggang lang kami, mga alas 12 wala nang customer kasi ikaw ba naman yung umuulan, wala naman silang masisilungan na malaki-laking tent. Kaya may isang grupo lang na nakapasok doon sa sa tent. Yung iba umuwi na kasi siyempre nababasa na sila eh. Yan po mga kagweni, at abang-abang na lang po kung ano yung susunod na mangyayari at mababago dito sa bagong project sa harap ng bahay ni Gwen. Ayan po. Maya dadating na din yung tatrabaho dito sa bagong project ni Gwen. Ayan. Kung nasa gilid, ayos na. Lalagyan na lang ang forma, tie-beam. At sa gitna, tapos itong isa tatapusin na lang nila, kakabit pa yung anilyo at saka ilalak. Ayan. Paparisan na lang itong isang forma at yun, nakasit na para sa buhos mamaya pagdating nila. Ayan, medyo nagkakamukha na yung bagong project with Gwen. Ano kaya to? Kaya mga kagweni, abang-abang lang kayo para lagi kayong updated kung ano yung magaganap at mababago dito sa panibagong project sa harap ng bahay ni Gwen. Ano yung mga kagweni, mas maganda yung may ganito, tie-beam sa isang ganitong ginagawang building or bahay, kasi napoprotektahan nito yung poste, yung mga poste na hindi magkakahiwa-hiwalay o kahit nga may magka-crack lang. Kasi dito sa parting to ng na malapit sa lake ay talagang flood prone area to. Kaya dapat yung kung magpapatayo ka ng bahay dito, dapat matibay talaga. At may ganito, dapat tie-beam ang tawag niyan. Kahit lindol lang tumama dyan, pag may ganyan ay hindi basta-basta na sisira yung yung pundasyon ng isang building o kaya bahay. Kasi kabit-kabit sila hanggang sa taas. Ang sunod nito sa first floor ay biga din. Kaya buo silang nakakabit. At ito yung nagpapatibay sa pundasyon tie-beam. Kaya kung halimbawa sa ibang bahay walang ganito, ewan ko lang kung hanggang anong taon o ilang taon yung maabutin nun na hindi siya masisira. Nanat kung halimbawa malapit ka sa lake, tapos may may mga lindol-lindol pa, hindi ko lang alam kung anong mangyayari. Kaya mas mabuti ng ganito yung pundasyon. Kasi kung talagang totoong gumagawa ng mga building, alam nila na dapat may ganito yung mga building. Kasi pag walang ganito, ibig sabihin tipid yung budget. Dito hindi to tinitipid. Kaya kasi sayang lang naman yung ilalagay o gagastusin na pera
kung yung tinatayo mong bahay o building ay madali ring masira, di ba mga Gwini? Sayang yung pera, panahon, at saka baka madisgrasya pa yung mga titira o papasyal dito sa bahay na o sa bahay na mga itinatayo o sa building kung hindi naman matibay at hindi subok na talagang ganun katibay. Kaya ayan, abang-abang na lang po mga Gwini kung anong mga susunod na magaganap dito. Hindi mo tayo magpipredict kung ano pa yung mangyayari dito, kasi wala na kayong aabangan kung sakaling sasabihin ko kung ano talaga ang itatayong to or itinatayong building na to. Po, yan na muna po yung update dito sa pang-8 araw na pang-siyam na araw na patrabaho dito sa ginagawang project sa bahay sa harap ng bahay ni Gwen. Yan po mga Gwen, at yan na muna po yung update. Abang-abang na lang po sa mga susunod na kaganapan. A few moments later. Ayan na nga po mga Gwen, at dumating na po sila Boy Carpenter sa yung team niya, at prepare na sila para sa buhos dun sa tebing.
Ade, daan natin. Dito na yung pinakadami. Magaintinda na kung pati sa di. Hindi na ako dito yung isip. I-konsulta ta muna. Pangatama natin na. Minsan na dito. Ay, wag puro bayli sa di. Di baba. Di mauranan. Yan, magkaray na sa baba. Hindi na magkulit. Hi mga kagani, I'm late again and again. Pero andyan naman si Dada para mag-explain sa inyo. Kasi hindi ako masyadong maalam sa mga construction materials and anything in this Ayan, di ko alam yung mga tawag dyan. Pero si Dada na yung nag-explain sa inyo. Kaya okay na yun. Okay na yun. Di ba da? Tie-beam ang tawag. Tie-beam daw, tie-beam. Tie-beam. Yan yung nagpapatibay ng mga poste. Anong tawag dito? Alin? Alin? Bruno? Bruno. Dadong. Bruno Dadong. Ang tagapagbantay. Yan lang, napakita lang ako sa inyo. Hindi. Nakakatuwa lang na makita yung ginagawa ng mga trabador dito kasi nakikita namin yung pasunod-sunod na ginagawa nila. Like yung parang hindi basta-basta lang yung pagkagawa nila. Talagang on process. Step by step. And step by step talagang inaano nila yung proper na way sa paggawa ng building. Ganun. Kaya, ayan, kitang-kita naman dito na kung gaano katibay yung gagawin nila. At nakapagbuhos na rin sila dito sa tie-beam. Diba? Ginagayad tayo ni Dada sa mga pangalan. Kasi di ko alam yun. A few moments later. Kaya mga Gwini at natapos na nga po yung kalating araw ng pangsyam araw na trabaho dito sa ginagawang bagong project sa harap ng bahay ni Gwen. At umuwi na po sila Kuya Carpenter. And ito na yung mga nagawa nila. Yung tie-beam na bakal ay nakompleto na nila. I-anilyo na yan. Palibot. At yung iba ay may forma na. Karili na para sa buhos. At kanina ay nagbuhos na nga sila ng ilang napormahan na tie-beam. Yan. Palibot na yan. Hanggang doon. At mamaya
yung sa unahan ng forma. Yun naman ang pupunan nila. Tapos syempre kung hindi na maaabot, bukas, hindi na bukas kasi bukas pala ay linggo. Sa Lunes na pagpapatuloy nila yan magbuhos dito sa ginagawang tie beam dito sa bagong project ni Gwen sa harap ng bahay niya. Ayan, para lang kung ma-update kayo mga Gwen kung ano na yung nadadagdag, nababago dito sa ginagawang project sa harap ng bahay ni Gwen. Ayan po, at abang-abang na lang po kayo mga Gwen at sa lahat ng viewers na sumusuporta kay Gwen, abang-abang na lang po kayo sa mga susunod na kaganapan dito sa kasalukuyang ginagawang project sa harap ng bahay ni Gwen. Maraming salamat po. Mga Gwen, at resume ng trabaho nila ulit nila Kuya Carpenter at yung team niya sa pagtatapos ng siyam na araw na trabaho ito sa ginagawang project harap ng bahay ni Gwen. At kasalukuyan silang naghahalo ng semento para ilagay dun sa forman ng tie beam.